Binabantaan kita, ah. Sabi mo ilang kayot? 800. Oh, ito. Pakita ko sa'yo. Oh, tamad kayo eh. Look at this. These are products na nabibili sa Binondo. Na sinabi nyo, warning, masama sa kalusugan. Huwag tangkilikin. And yet, pinapabayaan nyo na nagkalat to sa Binondo at sa Quiapo. Ayan o, meron pa dito may amphetamine pa. Sabi nyo, masama sa kalusugan. Bakit yung pinapayagan? Ba't di kayo nag-raid? Di ba meron kayong enforcement group na armed kung kailangan? Meron din kami nabili fake na Biogesic, fake na Neosep, and fake na Decolgen. Alam nyo, Director General, itong mga fake na medicines, hindi natin alam kung anong formulation ito. Maring masama sa kalusugan to. Kung hindi man siguro effective, okay lang sana. Pero paano kung may side effect? Bakit hindi nyo po nahuhuli ito? 800 ang tao nyo, at kami ang tao ko, 2 lang ang tumutok dito. Ang dami namin nagawa. Yung sinasabi nyong 1,000, 50,000 mga nakumpiska nyo, kung kami nga, 2 tao lang na flag down. Don't use that word na kulang kayo sa tao. You guys are not doing anything. Akala ko ba mag-resign ka? Paano yan, sir? Hinamo kita dito noon na kapag naipa-down ko yung mga hindi nyo mapa-down for so many months and years, mag-resign ka. Sabi mo, we will comply. And then hinamo ko ulit yung boss mo, si DOH Secretary. Meron pa nga kayong produkto na 12 years na, hindi nyo mapa-take down. Saka yung mga sa advisory, sabi ko, paano ko mapa-take down ko yan at hindi nyo mapa-take down? Sabi kay DOH Secretary Herbosa, tell your Director General of the FDA, ask him to resign. Sumagot na po ng yes. Sir, I'm sorry to tell you, you're incompetent. Bakit nakalusot itong mga fake na mga Decolgen, fake na Neosep? Alam niyo po ito? So kawawa pala itong mga pobre kasi yung mga iba, hindi naman sila pupunta sa mga Mercury. Kung ano yung pinakamalapit, tindahan, sari-sari, so bili sila dyan. Tapos mas mura. Yung pala fake. O, hindi pa delikado. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair. At binibenta sa Shopee. Hindi nyo po nahuli yun. Marami pong mga produkto na they're not supposed to be in the market. Kayo na po mismo nagsabi. And yet, pinapayagan nyo. On the other hand, ito po isang kilalang produkto. In fact, mayroon ako nito eh. Sa US, no problem. Approved to. Pero sa atin, hindi approved. Kasi hindi registered daw. Now, ang tanong, is it because hindi ni-register ng supplier dito o nag-aantay sila na i-register para milagay? Alam nyo, Attorney Teston, ang dami nyo pong kapalpakan sa FDA. Matagal na po itong reklamo. Sa bagay, hindi lang po kayo. Remember, before you, nasibak. Bakit nasibak? Dahil nga, inutil din. Ang nag-mention his name kasi wala naman na siya. Isa ako sa nagpasibak doon. And then before pa, meron pa isang babae na FDA din, napasibak ko rin. So kung hindi nyo kayang trabaho nyo, di mag-resign kayo. Your job is to safeguard the well-being, health and well-being of the consumers, and you're not doing that. Meron na bang nakulong? Yun pakisagot. Meron na hong mga nakasuhan at yung nakulong po kasi wala. Fine lang po kasi yung naging penalty. Pero as to the nakasuhan, meron na hong nakasuhan. From 2021, there were 193 reports. 2022, 357. 2023, 148. 2024, 105. And 2025, 169. Ayun pong sinasabi ni Senator Raffy na pineking mga Unilab product. Based ho kasi dun sa mga intelligence ho namin na kukuha, ano ho kasi siya dinadaya yung mga packaging na gano'n. Maliliit lang ho yan. Oo nga, maliit lang kasi bumibili, maliliit na tao, kaya hindi nyo pinapansin. Like Decolgen, Biogesic, and Neosep, maliliit na tao. Ang bumibili niya, mahirap na kababayan natin na nagkala sa mga sari-sari store. Just imagine ano yung tama doon sa kalusugan ng mga tao na nakakainom niya. Hindi natin alam kung ano yung formulation noon. You're not doing your job.